first and last podcast. So, let's first meet the guys. So, Hello, I'm Gerald. And I'm Masumi. And I'm Arvin. I'm Chris. I'm King. I'm Jake. I'm Nico. And I am Mr. Montaño. and I will be your host / moderator, Adriel. And now we will start our podcast. Introduce ko muna yung topic. So, yung topic na binigay sa amin is evolution versus creationism. Can science and religion coexist? Na narinig niyo yung topic natin, ano pumasok sa isip niyo? Like, any ideas or may question ba na pumasok agad sa utak niyo nung narinig siya? Ako. Kasi pag, di ba, yung dalawang categories kasi na yan, yung Bible tsaka yung science. Minsan di talaga sila nagkakatugma eh. Dahil sa mga, sa tulad ng Bible verse ganyan. Tapos sa science naman, hindi tugma dun sa Bible. Kaya minsan hindi sila ganun kaano. Yan. Hindi sila Unawakan. Kumbaga po. Yung sa podcast natin, nahati siya sa 4 na categories. So, una is yung facts or myths. Second is yung did you know or facts din siya. And yung debate natin, which is yung evolution versus creationism. And sa dulo, magkakaroon tayo ng what did you learn? Or yung mga takes natin or lesson na natutunan natin sa podcast na to. Okay, so sige, sa una, umpisa natin sa facts or myths. So dito, sasabihin nyo lang hulaan nyo lang kung ang sasabihin ko ba is facts or myths. Facts. Unang tanong, humans, early ancestors are apes and chimpanzees. Facts or myths? Legit ako dun. Ako myths ako dun. Sino yung sabi facts? Ako. Tatlo. Ikaw din? Myths ako. Ako, tapos sino myths? Ikaw, Arby, ano ka? Ano ka? So, apat na myths din. Tatlong Sige, bakit Bakit? Kasi niniwala ako sa Bible, di ba nga? Hindi naman tayo galing dun. Galing tayo sa create tayo ni God. Gawa tayo sa amin. Yes. So, para sa akin, siya? Hindi siya totoo. So, ano mo masasabi mo dun sa mga evidence na inaaral natin sa school? Like, yung mga tinuturo sa atin ni Sir Patrick. So, myth siya? Like, myth. So, mali yun? Hindi, may kanya-kanya naman kasi paniniwala eh. Pero may evidence na Paniniwala. Yes. Paano yung mga evidence? Like, consider ba siya as false? Like, pinag-aaralan kasi natin siya, di ba? Pero may sinabi rin kasi si Sir, na parang putol yung lahi natin. Parang missing link. Yes. Missing link na hindi tayo mapapatunayan na galing talaga tayo sa apes. Tsaka yung iba ba? Theory. Theory. Kaya Yes. yung theory talaga kasi hindi pa napapatunayan. Parang big bang So, theory. ano ka sa'yo, myth? So, sino yung sa facts? Ito, si Gerald. So, Gerald, Dahil akong dahil sa mga genes talaga na evidences na discover na rin nila. Although may part din na talaga may hole, that hole, which is yung missing link nga. Yun dun talaga yung napansin ko nila. Parang tailbone. Sa tailbone. Yes. Sa whale din, meron din yung Oo, nagaling parang dati siyang Sa land animal. Sa pelvic bone. Tapos naging whale. Meron na lang siya. Connection sa May evidence, di ba? Sabi nga ni Sir. Tama. Parang yung ilong niya dati, nandito lang. Tapos as nag-evolve siya, umangat siya, kaya nandito na siya. Sa bali actually myth talaga siya. Yes. Kasi eto, yung humans kasi, di ba sabi ni Sir na ang humans, Neutral ako. Virus lang. di ba napag-aral natin kay Sir Pat na sabi niya yung chimpanzees and humans have 98% na similarities sa DNA nila. So, although correct naman siya, pero ang tawag doon is meron silang meron silang common shared na traits. Pero hindi talaga sila galing yung humans sa mga apes. Kasi parang kasi nakita ko sa isang study. So nakita ko na nung 5 to 7 million years ago sa Africa, yes, meron pa naman tagpuan sila doon na fossils ng common ancestor ng humans tsaka apes. So parang sinasabi doon na hindi talaga galing yung humans sa apes, kundi
merong isang common ancestor, yung humans at apes. Ah, Halimbawa, so- ito yung common ancestor natin. Tapos ito, nag-evolve siya into dalawang species. Yung apes tsaka humans. So, kumbaga sa magkapatid sila. Kaya magkalapit sila pero hindi galing yung humans sa apes. So, ito na, next category na tayo. So, yung next category natin is did you know? So, mga facts. Ay, di ko alam yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. I didn't know. So, di ba yung topic natin about siya sa science? Yes. So, did you know? Yes. Did you know that Kuya Kim, many scientists and famous people believe in God? Yes. Di ba yung parang mga scientists, syempre, parang pag naisip natin na, ay, they believe in science lang kasi yun yung inaaral nila eh. Parang yun yung focus nila sa science. Kasi sila rin naman yung nagturo sa atin na mga tao is galing sa unggoy or katulad nung kay Charles Darwin, di ba? Sila yung nagtuturo sa atin. Pero, actually, some of them is naniniwala talaga na merong Diyos. So, ito yung mga mga nahanap ko. So, una si Johann Kepler. Si Johann Kepler, siya, father of modern astronomy. So, inaaral niya yung natin. Yes. So, sabi niya, he says that studying the universe was like thinking God's thoughts after him. Sabi niya, he believed that the universe was a rational, ordered creation of God, and his scientific discoveries were a testament to God's design and wisdom. So, di ba, parang pag in-observe din natin yung paligid natin na parang sobrang perfect. Ito, si Russell Coburn, professor naman siya ng experimental physics at Cambridge University. So, sinabi naman niya na you can't work in science and not be struck by the amazingness of the universe. A good day in a lab is a cause for worship because you came out of it seeing God creation and just a little bit more clearly than when the day started. No? So, yung katulad din nung sinabi ko kanina na parang katulad na sinabi niya na siya, di ba, inaaral niya yung science na kahit siya nabibelieve na sobrang perfect nung pagkakagawa. So, parang meron talagang gumawa nito. Okay, magbubulatan tayo. Magbubulatan tayo. Tapos, dyan sa papel na yan, merong science and merong religion. Two groups na mababaw dito. Oo. Dalawa. Game. Tapos, Ilan ba yan? Hindi, wag kayo pumin. Maghiwalay na lang. hindi naman ako Pwede palitan na po. Okay na yan. Hiwalay na lang kayo. Hiwalay na lang. Okay. Hindi, pumili mo na kayo. Sige, pili na. Pili ka, Pili na. Pili ka ron. Ron, pili ka. Kuha na kayo. O, kuha na. Isa lang. Isa. Ayan sa Okay, akin. sino yung Science mga sa akin. science? O, dito kayo. Ikaw ano ka ba? Tapos yung mga mga Religion. mga religion dito sa kabila. Yan. Yan. So ito, debate lahat dapat magsasalita. So actually, natanong ko na sa inyo kanina to eh. So ito yung unang tanong. Okay. Do you believe in Big Bang Theory? Tinong ko kanina. Tanong ko lang ulit. Sa akin hindi. Kasi wala pa naman siyang enough evidence yun. Tapos, tsaka theory pa lang naman siya. So, para sa akin, hindi talaga siya papaliwanag. Sige, yung Pero, nire-respeto ko naman din yun kasi nga, nila yun. Pinag-research nila yun. So, meron pa rin talaga. Kung matagal-tagal yung study rin. Matagal na nila pinag-aralan yun. Okay. Yung mga science dito. I mean, yung mga Parang kabulan. yung thoughts lang din namin. Oo, thoughts nyo. So, since burot nyo is science, in favor kayo dyan. Sino una? So, Big Bang, paniniwala ko na lang kasi Oo. ito yung nabunod ko eh. Oo. Wala ka magagawa eh. Ito yung nabunod. Kasi di ba yan, yung mga solar system, siguro may base sa sa pinag-aralan, kay Sir Robert. Sir Robert. Yan yung dating turo ni Sir Robert about Big Bang Theory na dalawang nagbanggaan na hindi ko alam yung tawag sa kanya. Supernova. Then, dalawang nagbanggaan, then Stars? nag-expand yung mga maliliit na bato, then doon na buo yung halimbawa ng Mars, ganyan, Neptune, Mercury, Saturn, then yung Earth, doon na buo yung sinasabi nilang Big Bang Theory. Na after billion ba o million of years, doon na buo yung mga solar system. Sobrang tagal na yan. Kasi sa atin, di ba, Earth pa lang, billion na yan. Ang Earth is Ilan taon na ba? Ilang taon na ba yung Earth? Oh. sabi ni Sabi ni... base sa sa
science na ang buhay na daw ng Earth ngayon is 4.6 billion. Tinas natin kay Sir ano yan, di ba? Yes. Oh, ikaw din. Siguro yung sa sa evolution. Doon din po sa marami namang evidence kaya talagang mapapaniwalaan mo yung sobrang dami din naman na scientists na kilala na sa iba't ibang bansa, hindi naman sa isang kaya ayun. Bakit paano niyo mas madedefend na ang humans nanggaling ang nabuo ang solar system natin dahil sa Big Bang at hindi dahil sa creation ni God. Ito na kami. Sige, yan. Ang universe, di ba ang universe natin? Yes. Ang universe natin, sige, paniniwala na lang ako. Kasi ang universe natin nanggaling sa Big Bang dahil may sumabay na, yung sabi nga ni Jack, may nag-clash lang, tapos may by coincidence, nag-form ang mga universe, ang Milky Way. Tapos marami naman kasi mga scientists na naniniwala sa theory. Kasi proven naman kasi yung, hindi naman proven, pero maraming naniniwala sa theory na yun. Yeah, theory pa rin siya. Pero Ano naman kasi, sabihin natin, ayun nga, may sabi niya may nag-clash siya, paano na nakita yun? eto, sige. Paano nyo na... Go! Paano nyo nakita na si God kinreate yung universe? Paano daw? Nandun ba kayo? Sa testimony ng Bible. Testimony ng Bible? Sa testimony ng Bible, may naglalakad sa tubig. Meron. Oh. Si God, pero hindi Hindi si siya. God, si Jesus. Si Jesus, pero hindi tayo. Oh. Still, nasa ng evidence na kaya gawin yan? Paano na-prove na kaya maglakad sa tubig? Kasi all-powerful si God. All powerful. Si Jesus. Si Jesus. Kasi na creator doon. Si Jesus. Di si God. Di si God. Wala. Si God at si Jesus ay isa na. Kasi sabi natin, walang evidence. Sila din, walang evidence. Di ba si Jesus Si God, hindi. Si God at si Jesus, iisa lang. Iisa lang siya. Anak siya ng Diyos. Anak ng Hindi. God, si Jesus, tsaka yung Holy Spirit, iisa lang sila. Lahat sila Diyos. And Trinity yung tawag sa kanila. So parang itlog yan. Di ba itlog? May shell, may puti, tsaka may dilaw. Itlog siya as a whole, pero kapag may kita mo yung layers na sa loob, ganun siya. Iisa lang sila. Yes. Pero hindi yung kasali sa topic. Trivia lang. Trivia lang, guys. Fun fact. Di ba may fun fact tayo na tayo dyan? Fun fact. Did you know? Yes. Yeah. Ito, sige next topic na. Okay, ito. If scientists believe that humans and every living organism came from evolution, does that nullify your faith as a believer? Kayo, mga religion. Wala naman kasing mawawala kapag naniniwala ka sa Diyos. Parang walang mawawala. Parang walang... Kahit kasi maniwala ka, pag namatay ka, tapos may Diyos, may heaven. Pag naman may Diyos, hindi ka naman naniniwala, tapos namatay ka. Hindi pupunta ka sa hell kung totoo yun. Okay na to? Okay, next question. Can a person believe in God and science? Oo. Kasi di ba, kaya nga nang sabi mo kanina, may mga binanggit ka ng mga scientists na na-amaze din kung paano nila nakikita yung ginawa ng Diyos. Ayun. Kumbaga, inaalam nila, habang inaalam nila at inaaral nila yung mga bagay dito sa mundo is sobrang na-amaze din sila kasi nga nakikita nila na totoong may Diyos kasi ito nga yun, nakikita nga nila yun. Yes. Para sa amin, no? Oo. Kasi niniwala naman ako sa science. Indeed. Okay, pero niniwala din ako sa Diyos. Pero hindi ka naniniwala galing sa Big Bang. Hindi. So, hindi ka naniniwala sa science. Niniwala ka sa science, pero ibang part ng science. So, hindi lahat. Hindi lahat. Anong science? Anong science ba yan? Why do some people reject evolution despite scientific evidences? Why do some people reject evolution despite scientific evidences? Yes, Nathan.
tingin ko kasi dahil sa environment nila din, kumbaga sa about, kapag sa sa evolution, kapag may di ba? Hindi sila naniniwala kasi umpisa pa lang, kumbaga kung ano na yung pinaniniwalaan nila, doon pa rin sila nag-stick kahit na may evidence na doon sa may talaga, kung saan talaga nanggaling or talaga yung evolution. Isa na rin din yung influence Kunwari kung kanino ka kinalakihan o saan ka lumaki. Tawag dito. Kung ano yung paniniwalaan ng magulang mo or siyempre ipapasok yung inheritance like dapat ganito, dapat sino yung paniniwala. Tapos yung Bible naman, hindi rin siya parang pwede mong pagbabastayan kasi nga may mga parts doon or mga chapter doon na hindi siya pwedeng pagbastayan sa historical events. Kasi nga may 12 chapter na 12. 12 chapters ng Bible is lalo yung Genesis. Hindi siya historical na. Hindi siya chapter, book siya. I mean yung Genesis, ano ba tawag dun sa mga Old Testament. Wow, basta yun. Old Testament. Hindi siya pwedeng pwede mong gamitin sa science na historical event ba siya or what. And then, may mga parts naman din siya na pwede rin gamitin na historical na pang science din. Yun lang. Ako sa tingin ko sa nila. Siyempre yun nga, saan sila lumaki, ganun, sa culture nila. Tapos, doon sila naniniwala. Hindi nga, bakit nga nila nire-reject ang evolution? Ako sa tingin ko, Like sa perspective nyo, mga religion. Sige nga, sa paniniwala nga nila. yung kapag yung sobrang takas na ng pananampalataya mo. Maniwala ka na lang. Kumbaga, sobrang lalim mo. Doon ka na lang naka-stick. Parang hindi ka naniniwala kasi. Dapat din ang side mo. Pero sa question mo, sa tingin mo, ano mas pipiliin mo side? Science or Science or religion? Ay, oo. Kasi ikaw yung lagi nagtatanong eh. Kami naman nagtatanong. Nakapag-isip ako sa tanong mo. Babalik na rin namin. Partner niyo ako! Ikaw naman ngayon yung sasagot. Ano sa'yo? Tingin sa perspective. Joke lang. Sige, isaw. Anong tatanong sa akin? Kung science ka or religion Science ka or religion? Ano ako, para sa akin, both. Okay, neutral. Okay, Yes, Science yes. and religion. Yes, science and religion. Kasi meron naman talagang napapatunayan yung science. Like, kaya nga siya inaaral natin, di ba? And I mean, I believe sa both science and religion kasi bakit ba? Naniwala ako. Ito. Can religion and scientific belief be reconciled? Reconciled para mapagkaayos. Kasi it's talaga to yung issue, I mean yung debate na to. Lagi siyang laging pinag-uusapan yung science and religion kasi parang hindi daw kasi talaga siya pwedeng magsama. So meron daw talagang pagkakatalo. Tama ka dyan. So yun, can religion and scientific belief be reconciled ba? Oo, pwede naman. Kung para silang maniniwala sa words nila. Kung anong masasabi ng kabila. I-respect yan. Huh? Sabihin niya, parang ano talaga daw, kasi siya. i-respect lang yung both sides, gano'n. Parang respetuhin mo yung opinion niya. Respetuhin mo din opinion ko, parang gano'n. Hindi nagrespetuhan. Respetuhan na yan. Respectful ang very respectful siya. 30 minutes na. Hindi po namin to sinasadya, hindi namin tinatimeran. Hindi, masaya kami sa ginagawa namin. Tangik possible yun kasi nga diba yung may mga scientists na naniniwala sa Diyos. Tapos may yung mga taong masyadong ma-religion is yung mga believers is parang open naman sila na paniwalaan yung science kasi may mga evidence na. So, kumbaga kung parehong open-minded yung magkakasundo, ay yung mag-uusap is magkakasundo talaga sila. Yes. Kasi depende na lang talaga sa tao. Depende talaga sa tao. Tsaka science is a process. Scientific process. While yung religion is belief or relationship natin. Ganon. So,
ano. Tsaka sa science din naman may mga tanong rin naman silang hindi pa nasasagot. And katulad ng sa Bible, di ba? Meron din namang mga tanong na hindi kayang sagutin. Katulad din naman yung sa science, may mga tanong na hindi kayang sagutin. Katulad ng sa Big Bang Theory pa rin naman siya. Pero sa science, maraming theory talaga. Hindi pa napapatunaw. Yun. So, parang parang pag tinignan mo, parehas din siyang belief. Parehas, like, kailangan mo maniwala. Kung gusto mo maniwala sa science, maniniwala ka na sa ganong mindset nila na lahat tayo nanggaling sa ganyan. Tapos kapag naniwala ka naman sa belief ng mga ng mga religious people, syempre, kailangan mo rin paniwalaan yung faith nila. Yes. So can they both coexist? Can they both? So, malalaman natin yan sa mga susunod na episode. Di ba yun yung tanong talaga? Oo. So ano talaga yung sagot natin? Di ba pwede sagutin natin? Try natin siya ulit sagutin lahat ng Sa isa. Sige. Wala kayo. Isa-isa. Paano ba tayo kumbaga? Medyo muna po eh. Sige, Ikaw, Jet, go. Possible. Can science and religion coexist? Masasabi ko naman, oo. Since yung religious people is nakikita nila yung process ng evolution as a part ng creation of God or creation ng God's creation, yung evolution. Kaya, masasabi kong yes, pwede silang mag-reconcile. Yun lang po. Para sa akin naman, ang science at religion, pwede naman talaga mag-coexist yan. Huwag lang talaga sobrang narrow-minded ng tao na yung belief mo, hindi mo na makikita yung ibang bagay. Parang sobrang focus ka na sa belief mo. Dapat lang talaga open yung perspective mo. So, yes, Maging open-minded na ako. Pwede naman talaga mag-coexist yun. Yes, yun din sagot. Ayun, di ba nga may mga religious people na hindi nasasagi yung faith habang naniniwala sila sa science. Then may mga scientists din naman na hindi na aapektuhan yung trabaho nila kahit na naniniwala sila sa creation ng Lord. Sa akin na, di ko alam kung masasagot siya ng yes or no. Dapat. Pwede ba na lang? Pwede magtanong. Sige, yes. 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 Kasi, di ba, pwede naman siyang i-process ng matagal kung mag-agree ba talaga yung both side na magbigayan sila ng ideas. Sa kanila, bawat isa magbibigayan din. Hanggang sa ma-develop na lang yung paniniwala nila sa dalawang nagkakalaban yan. Kakalaban yan, religion tsaka science. Pero kaya pa pag-usapan. Mahaba pa panahon, wala pang panahon para pag-usapan natin. Mahabang proseso nga lang ang kailangan. Just like evolution. Yes! Tapos na. Ikaw. Angel! Para sa akin, in my opinion, para sa akin, talaga, pwede naman mag-coexist yung science and religion. Bakit? Kasi, di ba, parang sa akin, naniniwala rin naman talaga ako sa science, pero not entirely. Nakasabihin ko na nanggaling, or yung universe natin is nanggaling sa isang Big explosion lang. Like, diba, parang sa nila din nakuha yun, di ba? And, yun. So, sa part na yun, hindi ako naniniwala doon. Maniniwala ako sa belief ko as a believer na na mayroon talagang creator sa atin. So, yun. So, ang sagot ko talaga is yes. Maniniwala ako but not entirely. Pero parang gusto ko talaga marinig yung side ni Ronan talaga. Parang may tinatago si Ronan. Nag-visit na siya. Kanina pa tahimik eh. Parang may naririnig ko yung thoughts niya eh. May masasagot Hindi tayo. Wala talaga ako. On ear sa'yo, Ronan. Naririnig ko yung thoughts niya. Ano yun? Ilabas mo yan. Bigyan ng karapatan. Bigyan ng yan. Mikropo na yan. Pwede ka magtanong. Pwede magtanong, man. No. Parehas nila pakikinggan yung mga opinion ko. Sa same bagay. Parehas parehas dito yun.
Okay, napakalinaw. Habang Napakalinaw lang sinabi niya. Nasila ako doon. Magkakaisi sila. Kasi ako naman personally, naniniwala ako sa Diyos. Tapos, meron din namang side sa science na naniniwala ako. Like katulad sa yung mga animals nag-undergo sila ng evolution, gano'n. Naniniwala ako doon. Pero sa about dun sa Big Bang Theory nga, ako hindi. Kasi nga, theory pa lang siya, wala pang enough evidence. So, mas malakas pa rin yung paniniwala ko na ginawa yun ng God. So, same kayo ni Adrian. Right, same naman tayo lahat. Same naman tayo lahat eh. O, eto. Si Chris. Okay, start na ulit. Sige, Start na. kanina pa yun eh. Ayan. Kung evolution versus creationism, can science and religion coexist? Oo. Ang sagot ko dyan is hindi siya directly directly yes or no. Ang sagot ko dyan is possible, yes. Pwede siyang mag-coexist. Pero, May nasagot pa. Mamaya na kayo kumain. pwede siyang mag-coexist. Pero hindi siya directly magsasama sa isang parang... Kasi may sarili-sarili silang opinion sa isang field. Talagang di mo papagsama kasi may side sila eh. Sa dulo-dulo talaga mapapaglaban nila So, yan. medyo lang. Possibly lang. Possible. Kailangan lang nilang yun nga, open-minded sa mga sinabi nyo and respect lang yung isa't isa yung mga opinion nila. Ganun. Kasi pag lagi ka nakikipagtalo dyan, may mga sagot pero lagi ka talagang magiging kaalaban mo sila, kaaway mo sila. Ganun. Ito, okay, down na tayo sa last category natin, which is kakain. Hindi kakain. So next upload namin mukbang naman po. So ito sa last category natin is what did you learn? So ito na yung mga takes natin or lessons na nakuha or napulot dito sa natin. Napulot doon. Sa pag-uusap nating walang kabuluhan. So ano yung napulot nyo sa topic natin ngayon? Magsimula tayo kay Gerald. Ako, yung natutunan ko na yung sinabi mo na yung mga scientists nga, yung iba din naniniwala sila kay God. Oh. Hindi ko kasi yun alam eh, tapos ngayon alam ko na dahil sinabi mo. So yun, natutunan ko. Actually, may isa pa hindi ko nasabi kanina. Si Blaise Pascal. Ay, kilala ko. Kilala mo yan. Klase natin yan dati. Oo, di ba? Hindi natin totoo. Hindi, si Blaise Pascal, isa siyang French mathematician, philosopher, and physicist. So sabi niya na he says that everyone should believe that God exists because you have everything to gain if you're right and nothing to lose if you're wrong. Parang sabi ni Chris lang. Parang sabi lang ni Chris, walang mawawala. Parang walang mawawala sa'yo. Maniwala ka. Parang as a person, di ba? Parang sa atin mga Pilipino, di ba? Wala namang mawawala. Yun lang din talaga yung pinangahawakan natin minsan pag wala tayong papuntahan. Pag wala na. Yung faith lang natin yung hinuhugutan natin ng lakas eh. Para mag-survive sa everyday. Ganon. Yes. So, ano pa yung tutunan nyo dito sa... Ako na, para matapos na. Wait lang. Kaka-dead air, wait lang. Ako na. Yeah. Okay, Salay mo muna. Sige. Natutunan ko yung sabi ni Adriel kanina, yung na-meet yung common ancestor na, yung apes saka humans. Nalaman kong meet yun kasi may common ancestor pala. Natutunan ko. Sa akin, Ayan. understanding sa isa't isa. Kumbaga, di naman laging kailangan mag-aaway din yan. Kumbaga, magpakumababaan lang sa isa't isa. Magkakasundo rin. Halimbawa, aso't pusa. Yan, yung laging nag-aaway, ganyan. Pero sa pagdating ng panahon, Magbabate. hindi ngayon, kaya rin nilang magbati. Hindi ngayon. So, kaya din Very good. Yun, so yun lang. Hindi mo kailangan maging mataas or Anong takes mo sa way out of natin my ngayon? league din yan. Napulot mo. Pag-ano lang din kay Mega kasi hindi ko alam na na possible pala na maniwala din sila na na may creator tayo, yung mga scientists. Kasi kala ko,
pinangahawakan lang nila yung yung inaral nila buong buhay nila. Si Ronan may sasabihin. Si Ronan talaga ang gusto ko marinig. Ayun na. Ito ang Or ito yes, talaga ang Ronan. natin. The most awaited. The most awaited Ronan? answer. Ayun na. Bigyan ng mic yan. Kapit nyo kami. Yun nga, natutunan ko nga dito yung respeto nga sa opinion ng bawat isa. Yeah. Yan. Yes. Sige. Ayun. Kumbaga, syempre. makinig ka sa akin. Hindi, what I mean, pag nakinig ka sa akin, makikinig ako sa'yo. Kumbaga, yan. Parang bilang fellow debater. Ah. Yung opinion niya, respetuhin mo. Magre-respetuhan tayo dito. So, ang moral lesson is? Mag-respect. Napakabuluhan ng ating debate. Ako. Tapos na yan. Ako kasi yung sinabi mo nga kanina na sa scientist, kasi alam ko yung mga sa scientist hindi talaga sila naniniwala sa Bible. Kasi alam ko sila, to see is to believe. Kaya lagi silang naghahanap ng evidence. Pero theory nga, kaya gumagawa sila ng theory. Saka yung kanina, sa Africa, may common ancestor yung apes saka humans. Yun yung natutunan ko. Para sa alas, natin, bago, bonus round. Ads. May ads to. So, eto, para sa ating last, natin, pa-out natin sa vlog, na to, is magbibigay na tayo ng one word that describe this podcast. So, basta sa mga napag-usapan natin. Knowledgeable. Mayaman ang mata natin. Okay, next. Sino pa? Ako, comprehensive. Pinala kasi pa muna. Ikaw. Broad. Broad. Sino pa? Isa-isa yan. Isa-isa pa. Mag-isip na kayo. Isip na kayo. Wait, hindi marinig. Ano daw? Beliefs. Beliefs. Ano masagot? Ano? Siguro sa akin, respect. Hindi namin naisip yun. Ikaw. Okay na to. Faith. Si Ronan kaya? Kaya Ronan tayo ulit. Eto. Kaya Ronan. Ito ha. Pakinggan niyo yan. One word lang pre. Describe. Describe mo to sa... Oh, God. Hindi niya respect talaga yung sa amin, Puri. Respect. Same kayo kaya. Ay, same ka kaya. Same kami Sige, ikaw. Si Azumi kaya. Understanding. So, in conclusion, para sa akin, yung napulot ko naman dito sa overall na pag-uusap natin as a host and moderator is, base sa mga sinabi nyo, is, tawag dito, pwede talagang, pwede magsama ang religion and science, but not entirely. Like, parang pwede silang magsama, pero hindi sila pwedeng maging isa yung Yun yung naisip ko, parang hindi sila pwedeng magsama ng isang belief. Meron silang magkaibang paniniwala, pero tawag dito, parehas, hindi siya same. Yes. And yun yung napulot ko na parang, although magkaiba siya, kailangan nating matutunan na unawain yung magkabilang side. So, it's a wrap. Kanila ba sabihin? So, okay, wala na ba kayo ibang sabihin? Okay, so to close this podcast, yun na, dito na nagtatapos yung podcast namin. It's a wrap. And thank you sa mga nanood, nakinig. And sana nagustuhan nyo yung hindi ko maunawa ang mga pagkakataon. Okay. So yun, thank you po sa mga panonood sa amin. Thank you. Bye. Bye.